Good morning sa inyo, Carla. Good morning, Pilipinas. At ngayon nga po, patuloy po ang ating pagbabantay sa pagpasok ng opisyal na tag-ulang panahon dito sa ating bansa. At kaugnay po nito, tayo po'y madalas na rin nakakaranas sa mga thunderstorms kahit po umaga pa lamang. At kaugnay po niyan, naglabas po ng thunderstorm advisory ang Pag-asa. Kanina po yung 6:21 ng umaga. At ayon po dito ay niraranasan po ito nga pagkakaroon ng thunderstorm o yung pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Dyan po yan sa may Daan, Bantayan, Cebu. At pinapayuhan po ang lahat na mag-ingat at syempre po maghanda po yan sa malalakas sa mga pag-ulan, pagbugso po ng hangin na may kasama pang pagkidlat at pagkulog na maaari pong magpatuloy sa loob yan ng 1 hanggang sa 2 oras. At sa puntong ito naman po para po malaman natin kung ano nga ba ang dapat nating asahan sa lagay ng ating panahon para po sa mga susunod na oras at sa mga susunod pang mga araw. Makakasama po natin ang isa sa mga weather forecasters sa Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Chris Perez. Good morning, Mr. Perez. Magandang umaga, Mor, at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Mr. Perez, tayo po ngayon ay nasa first week of June pa rin at marami po sa ating mga kababayan ang nag-aabang na sa deklarasyon ng Pag-asa hinggil po dito sa tag-ulang panahon dito sa ating bansa. So sa ngayon po ay alamin muna natin ano-ano po ba yung mga normal weather patterns na atin munang naobserbahan na nagiging hudyat po ng pagpasok ng official rainy season dito sa ating bansa. Magandang katanungan yan, Mor. Kung mapapansin po natin, may mga iba't ibang weather scenario na nangyari na nung mga nagdaang araw. Mapapansin natin yung nagiging madalas na yung pag-appear ng mga towering cumulus at cumulonimbus clouds na karaniwan ay nagdudulot ng mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nagiging madalas na rin ang maulap, hindi lamang sa hapon o gabi, kundi minsan maging sa madaling araw at umaga ay maulap ng ating kalangitan. Mainit pa rin at malinsang ang panahon ng nararanasan natin at nagiging mas madalas na po yung mga pagkidlat at pagkulog. Hindi na lamang po sa hapon o gabi, kundi maging sa madaling araw o umaga ay nararanasan na rin po natin to. So ito po yung mga ilang mga patterns, weather patterns na tinitingnan natin kung papunta na nga tayo sa panahon ng tag-ulan dito sa ating bansa. Okay, so kaugnay po niyan, Mr. Perez, sa ngayon po ano na po ba ang nilalaman inyong mga models or observations at kailan o nalalapit na po ba talaga ito nga pagpasok ng tag-ulang panahon dito sa ating bansa? Kung mapapansin natin yung ilan sa mga nabanggit natin kaninang weather scenario ay napansin na rin natin o naobserbahan na rin natin during the past few days. Nakikita natin na ang ating bansa ay dahan-dahan nang patungo sa rainy season dahil nga sa nagiging madalas na yung mga thunderstorm activity lalo na sa dakong hapon o gabi. Nagkakaroon na rin ng gradual shift ng prevailing wind sa ating bansa. Kung dati nagmumula sa silangan at timog silangan yung hangin natin, ngayon ay dahan-dahan na pong nagmumula sa timog at inaasahan nga natin sa darating na linggo ito ay posible pang magkaroon ng another gradual shift patungo naman sa timog kanluran. At lastly, mapapansin na rin natin yung magiging mainit at malinsangang panahon at nagiging madalas sa pag-ulan. Meron na rin po tayong nararanasan mga thunderstorm activity sa madaling araw or sa umaga. So itong mga weather patterns na to are already in place. Rainy season is just around the corner. Kaya payo natin sa ating mga kababayan na laging magantabay sa mga ganapan hinggil sa lagay ng ating panahon, lalong-lalo po sa pagpasok nga ng buwan ng June at sa mga darating pang buwan. So ayan po mga kababayan, linawin lamang po natin, tayo po ay nasa transition period pa lamang. Ibig sabihin po nito, nagkakaroon pa lang tayo ng mga pagpapalit dito sa ating mga wind patterns. Pero malapit na po talaga nating ma-declare itong tag-ulang panahon dito sa ating bansa. Kaya patuloy po natin yung babantayan kasama pa rin ang Pag-asa. At Mr. Perez, ito naman ayon po sa Pag-asa ay kung babalikan po natin noong nakaraang taon, ay na-deklara po ng Pag-asa itong official rainy season sa Pilipinas noong June 10, 2013. So ngayon naman, pag-usapan po natin yung dami ng bagyo na naranasan po ng ating mga kababayan noon. So ilang bagyo po ba yung pumasok o umiral sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at paano ba yung naging impact nito dito sa ating kapuluan? Amor, nung nakaraang taon nakapagtala po tayo ng 4 na tropical cyclone dito sa ating bansa. Ito po ay si Tropical Storm Dante, Tropical Storm Emong, Tropical Depression Fabian at Tropical Storm Gorio. At makikita natin dito sa mga track na to na ang bagyong si Gorio lamang ang tumawid ng kalupaan ng ating bansa. Now, kung titingnan po natin ang mga nabanggit na bagyo, umabot sa Tropical Storm category maliban na lamang kay Fabian at sa 4 ngang iyon, si Tropical Storm Gorio lamang ang tumawid ng ating bansa at sa pagtawid nito, nagdulot po ito ng damages na umabot na hanggang 1.82 million peso at casualty naman na 7 persons. Dahil siya lang yung tumawid, siya lamang po yung nakaapekto ng grabe sa ating bansa. Yung iba pong 3 bagyo ay hindi naman po tumama sa ating bansa kung kaya't wala pong gaano
anong impact ito in terms of damages sa properties at sa casualties inflicted. Okay, so ayan po, nabigyan po tayo ng pagbabalik tanaw ni Mr. Perez tungkol dito sa mga bagyong naranasan natin. Noong nakaraang taon, yan po ay buwan din ng Hunyo at yan nga po, nakapagtala po tayo ng 4 na tropical cyclone o bagyo na umiral o pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At mula po sa 4 na bagyo na yan, ay isa po dito ay talaga po nga tumama at nagkaroon po ng epekto dito sa ating bansa. Yan nga po ay yung bagyong Goryo. So patuloy po nating babantayan kung ngayong June 2014 nga ba ay tayo makakapagtala rin ng ganito kadaming bagyo. At Mr. Perez, ano naman pong inaasahan nating lagay ng panahon para sa araw nito dahil nga po ngayon ang second day na pagbubukas ng klase sa ilan nating mga paaralan. So ano po ba, magiging maganda ba ang ating weather sa mga susunod na oras? Amor, bagamat magiging bahagyang maulap sa nakararaming bahagi ng ating bansa, bunsod ng Ridge of High Pressure Area na naka-extend pa rin dito sa ating bansa, asahan pa rin po natin na posible tayong makaranas ng mga isolated thunderstorm. Kaya payo natin sa ating mga kababayan na magdala pa rin po ng payong at anumang pong pananggalang sa ulan sapagkat kundi man po protection ito sa biglang pag-ulan, ay protection po natin to sa init ng araw. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin or doon sa mga estudyante na papasok sa kanilang mga paaralan. Ayan, at ngayon po na alam na natin ang inaasahang lagay ng panahon para sa araw na ito ng Martes. Ay ano naman ang inaasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod pang mga araw? Magpapatuloy po ba ang pag-iral nitong ridge ng high pressure area o meron na po ba tayo na obserbahan na epekto nitong southwest monsoon? Well, makikita natin dito sa ating weather map na napakaganda pa ng panahon pero sa mga darating na araw, pansinin natin, in between Tuesday to Thursday, partly cloudy tayo, isolated rain showers or thunderstorms, pero pagpasok ng Friday, Saturday, Sunday at Monday, makikita natin yung direksyon ng hangin magmumula na dito sa Timog Silangan or Southwest at magiging mas maulap, mas kalat-kalat ang mga pag-ulan sa mga darating na araw na bunsod nga ng posibleng pagpasok ng hanging habagat or Southwest monsoon ngayong week na to and possibly within the next 3 to 4 days. Kaya payo natin sa ating mga kababayan na patuloy na magtabay sa mga weather information na ipapalabas ng Pag-asa at ipapalabas din natin sa programa dito sa Panahon TV. Naku, ayan po mga kababayan, nakita naman po natin na posible na po talaga makaapekto ito nga southwest monsoon dito sa ating bansa sa mga susunod na mga araw. Kaya patuloy po tayong mag-monitor sa lagay ng ating panahon. At tulad nga po na nabanggit ni Mr. Perez, yan po ilalabas ng Pag-asa at syempre sa tulong rin po yan ng Panahon TV at ng Telebisyon ng Bayan. Ay maraming salamat po Mr. Chris Perez sa malahing impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman na rin para sa ating mga manonood. Magbabalik po kami matapos ng isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya po yan sa GMB Balita. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor Larosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, back to studio.